segmented reporting. Actually, class, ano lang to? Income statement. Segmented income statement. Ito lang yung bali itsura kung sakali gagawa ka yung itsura ng income statement by segment. Pero iisang presentation lang siya, isang muka. Isang mukha lang siya. Bakit ito ginagawa? To show the income for major segments and for the entire enterprise. So, yung entire enterprise, yun yung ordinary, yun yung unang column, yun yung pinaka-total ng organization. Kung familiar kayo sa income statement, isa lang column yun. Pero pag segmented reporting na pinag-uusapan, yung unang column na yon madadagdagan pa ng mga susunod na column. Yun yung segments. Na ano ba yung segments? Sa segmented income reporting, these are the units, the division, the department, kung ano man meron yung organization. So, yun yung sub-units na yon, yung organization, may sub-units, may department, may section, yun yung bumubuo. Yun yung bumubuo ng organization. Kaya, tinawag na segmented. By segment. By segment. Now, what is the significance? Bakit kailangan gawin yun, sir? Kung maalala nyo, kahapon, ano ba ngayon? Webes. Nung Martes, tinake up natin yung various terminologies about costs. At dyan, i-apply natin yung natutunan nyo dyan sa segmented reporting. Yung direct cost, controllable cost, variable expenses, fixed expenses, fixed cost, variable cost, lahat na yan. Andyan niya nakikita sa segmented income statement. Diyan nakikita yan. Ngayon, ang pinakamahalaga dito, class, pag sinabing direct cost, yun yung cost na directly identifiable sa department. Controllable cost, yung cost na yun, controllable niya. And therefore, kung controllable niya, pwede siyang magkaroon ng costs. Pero, mayroong isang cost tayo na tinatawag na hindi pumapasok sa kaninumang segment. At yun yung tinatawag na common cost. Common cost. No? Ano ba yung common costs? The salary of a president is a common cost. Bakit common cost? Lahat kasi ay pinakikialaman ng president. Pwedeng makialam ang president. Division man yan, department man yan, ang president is accountable to the board or to the stockholders. As such, kung ano man yung cost niya ay common cost ng buong organization. Kaya tinawag na common cost. Now, pagka common cost, they are not traceable. Hindi siya traceable, hindi siya identifiable, hindi siya kinukuha, hindi siya sinasama ng isang department. Because it is a common cost. Example nga niyan, salary. So, common cost yan. Walang pwedeng, sa amin lang yan, o hindi, o sa inyo lang yan, walang ganun. Lahat ay pinakikialaman ng presidente. So, kung ano man yung sinusweldo niya dyan, hindi yan pumupunta sa isang department lamang. Kaya class, hindi yan makikita as cost of a part. Kasama yan sa buong organization. Doon siya makikita sa buong organization. Yan ang sabihin ng common cost. Now, dito class, gusto kong malaman niyo yung key features ng segmented reporting.
Yung key pictures ng segmented reporting. So, dito, alimbawa, contribution format. Paano nakukuha yung contribution format? Yan, nakalagay dyan. Controllable versus uncontrollable. Na-take up na natin to. Meron pa nga tayong example. And number 3, segmented income statement. Yun yung take upin natin next. Ipapaliwanag ni Sir Heck, ano itsura ng segmented income statement at bakit siya tinawag na segmented income statement. It shows income statement for the company and for each major class. Take note lang major segments. Now, ang Aloha, kung naalala nyo, sinulat ko sa whiteboard ay ang organizational structure niya. Una, Aloha Hotel and Resorts. So, yun yung company, yun yung organization. Under that, Aloha, meron 2 division. So, yun yung sinasabi ko na nga. No? Under Aloha corporate level, merong susunod na division o yung division level. So, yun, ibig sabihin, kung gagawa ka ng income statement, yung Aloha, yun yung unang income statement niya. Yun yung organizational statement. Isang column. Para sa buong Aloha yung kabuuan ng kumpanya, Aloha. Ngayon, kung under Aloha organization, may 2 division, yun yung segment na papakita mo sa income statement or segmented income statement. Kung ano yung buong Aloha, merong accompanying detail nun. At kung meron pa uli, sabi natin, yung division ay composed of hotels. Hotels. Alright? So, papakita natin ngayon yun, ang segment naman na bumubuo ng division. Aloha, division, at kung may mga hotel sa bawat division, papakita mo na naman yung segment ng division na yon. So, ganun ang ibig sabihin ng segmented reporting. Dito class, sa pasusunod na papakita natin, ito na ang typical na segmented income statement. Yan na yung typical na segmented income statement class. Yan na yun. Yan yung mabuti, class. Gusto ko medyo orient nyo yung sarili nyo dyan sa segmented income statement. Orient nyo siya. Silipin nyo ang bawat isa. Bago ko tayo magsimula, I want you to familiarize yourselves dyan sa segmented income statement na yan. I want you to be familiarized, to familiar yourself, okay?
Alright, simulan na natin. Hihimayin natin ngayong hapon yung itsura ng segmented income statement ng Aloha. Segmented kasi pinakita pa dito sa income statement yung performance ng bawat segment. Kaya segmented. Now, simulan natin ha, himayin natin ka. Ngayon, meron tayong color coding, no? Nilagyan natin ng color coding yan. Yung unang column, okay, yung unang column, nilagyan natin ng kulay na pink. Kulay pink. Kulay pink siya. Okay. Yung unang green, yung item, no? Yung item, yung green, yung item. Yung pangalawang column, nilagyan natin ng kulay pink. Okay. Yung pangatlong column, parang gray siya, gray. No, class? Kulay gray. Yung pang-apat na column, blue, dark blue. At yung mga sumunod na column, light blue yata ito, light gray o light blue. Okay, light blue yan. Now, babanggitin ko sa inyo para by color ako magbabanggit para ma-distinguish siya. Now, tingnan nyo class ang ibig sabihin ng segment. No? Segmented income statement. Alright. Now, yung unang column, yun yung items ng income statement. May sales tayo dyan, may variable expenses, merong fixed expenses. Now, I want you to na ma-familiarize nyo yung mga terminologies. Unang space, sales revenue. Pangalawang row, variable expenses. So, ano yung mga variable expenses? Under them. Sumunod, pang-apat na row yan, bali subtotals tayo, subtotals. Yung segment contribution margin. So, ano ibig sabihin yan? Yan, dapat aalamin natin paano nakukuha yan. And then, sumunod, fixed expenses, controllable. And fixed expenses, which are not controllable, but controllable by others. Yung fixed expenses, dalawang klase. Controllable by segment managers, and the other expenses, controllable by others. And of course, yung huling-huli, bago tayo pumunta sa next slide, segment profit margin. Ibig sabihin yan na yung profit margin by segment. By segment. Profit margin before taxes by segment. Now, isa-isa natin ngayon, class. Sisimulan na natin paano ginagawa ang segmented income statement and anong kaibahan nito sa ordinary income statement. Simulan natin yung column ng pink. Sa pink, yan nagre-represent yung performance ng organization as a whole. Okay? Theme Park. Ang pangalan ng Theme Park, Aloha Hotel. So, yan yung kanyang performance. Meron silang sales revenue. Guys, ano na to? Bale, 2,500,000,000 to. 2,500,000,000. Dahil in-list natin yung 3 zero, kaya nakikita nyo na lang dyan, 2,500,000. Alright? Pero billion yan, billion, kasi wala na yung 3 zero. O ngayon, babasahin natin siya, no? So, ang total sales revenue ng Aloha, 2.5 billion. So, kung kukuhanin mo ang segmented sales revenue ng Aloha, papakita natin yung dalawang segment under Aloha. What are they? 2 divisions. Dalawang division yun. So kung Aloha, kabuuan organization ay isa, under Aloha, merong dalawang division. At yun yung Maui at Oahu. 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 O, yun yung pangalan, Oahu. So pansinin nyo, ang sales revenue niya
ng Aloha, 2.5 billion. So, kung gagawa tayo ng segmented, kailangan babasagin mo yung 2.5 million. Billion, 2.5 billion. Babasagin natin yon. Magkano doon yung sa Maui, magkano yung sa Oahu. Ganyan ang paggawa ng segmented. Binabasag niya yung laman noong isang segment. Ang unang segment yung organization as a whole. Tapos, under the Aloha, merong dalawang division. Yun yung pangalawang segment. So, ngayon, kung tutuusin, papakita mo ngayon yung sales revenue ng dalawang division. Yun yung pangalawang segment. Yung sa Maui, 1,600,000,000. Sa Oahu, merong 900 million. Now, yun yung segmented sales revenue. Pero division lang yun. Ngayon, gusto mong malaman, ano naman daw yung segment ng Oahu? May tatlo siyang segment. Ang unang segment, resort, pangalawa, lodge, and pangatlo, hotel. So, yan yung segment pagdating sa Oahu. So, pansinin nyo ka, yung segment na yan, lumalabas yan, para yan sa Oahu. Pinakita lang natin yung major segment. Siyempre, meron din para sa Maui, hindi na natin pinakita. So, para lang magkaroon tayo ng sample, ano itsura ng segmented reporting. So, dyan, meron ng Oahu, meron siyang resort, meron siyang lodge, meron siyang hotel. So, guys, pag tinotal mo yung revenue ng tatlong segment na yon, kulay light blue, dapat swak yan sa total ng Oahu. Kasi kinukuha mo lang naman yung total ng segment. So, ganyan ang nangyari dyan. Yung 2,500,000 may total, 1,600,000, tsaka 2,500,000 may total, 1,600,000, tsaka 900 million. Yung 900 million may total uli. Yun yung segment, 450, 150, 300. So, ganyan yung nangyayari sa segment. Kung tumunta tayo sa variable expenses. So, ang Aloha may variable expenses. So, yung A29, ano ro yung A2900, ano ro composition? Yan ay galing sa Maui, yan ay galing sa Oahu. O yung 310, ano daw composition? O meron yan Walmia, may diamond, may white. So, kailangan balance yan. Kailangan kung ano yung breakdown, tumototal doon sa particular segment na yun. So, tuloy-tuloy yan hanggang sa total. Guys, ganun lagi. Kukuhanin mo pala, pare-parehas dapat total. Okay. So, ang tawag, pag binawas ang variable expenses sa sales revenue, ang tawag doon, segment contribution margin. Ibig sabihin, pag binawas ang variable expenses, ang tawag, segment contribution margin. So, ganyan 2A dapat ang tatandaan nyo. Ano yung segment contribution margin? Tandaan, dapat magto-total lagi. Yung segment, tsaka yung isang segment, dapat total niya parehas. Yung dalawang segment, pag pinagsama mo, okay, equivalent ng isang segment ulit, organization. Ganun lagi. So, para makuha ang segment contribution margin, babawas ang variable expenses sa sales revenue. Punta naman tayo sa segment contribution margin. After that, merong ibabawas. Ano yung ibabawas na yon? Variable, fixed expenses. Fixed expenses. Ano yung fixed expenses na yon? Okay, dito class, dito na papasok yung mga cost na pinag-usapan natin. Dito, babawas mo daw yung fixed expenses controllable by segment manager. Tingnan natin ngayon to.
Lindsay, nakikita mo ba yung ating PowerPoint? Yes po, sir. Alright, tulungan mo nga ako, Lindsay. Nandito ngayon tayo, Lindsay, sa fixed expenses controllable by segment manager. Okay, ibig sabihin nito, 2A, mayroong fixed expenses ang aloha na 30 million. 30 million ang basa ko dyan kasi mayroong 3 zero yan ha, inalis lang natin. 30 million. Yun yung total. Fixed expenses controllable by segment manager. Ibig sabihin, yung segment manager, yun yung manager ng kada segment. O, tingnan natin. Sa division, Maui Division at Oahu Division, mayroong fixed expenses yan, controllable by segment manager. Magkano yan, Lindsay? Sa, ano Maui, po, Maui, sa Maui, sa Maui po yung, ano po, yung less, yung fixed yung fixed expense po, expenses ay ano po, 21 million. million. Opo. 21, Tapos, 21 million. opo. Okay? Tapos Sa Oahu, opo, ano naman po siya, 9 million po. yan. So, pag tinotal yan, Lindsay, 30 yan. Tama? Opo. O, yan ang ibig sabihin, class, ng segmented income statement. Ang segment, yung division that composes the organization. So, yun yung segment. Okay, tingnan naman natin, Lindsay, yung segment naman para sa Oahu. Okay, magkano yung total ng Walmia? 4 million naman po, sir. Okay, tapos tuloy lang. Tapos po naman sa Diamond Head Lodge, 1 million po. Tapos Okay. sa Y-Sand Hotel, ano Okay. naman po siya, 3 million. Alright. Tapos, Tapos nakalagay dyan. Tapos meron meron pong pong 1 not million. allocated. Merong Oh, 1 million na not allocated. yes po. Okay. O guys, ibig sabihin yan, class, kung ang tatanungin lang ay yung segment sa Oahu, ang fixed expenses, controllable. O, ibig sabihin, controllable cost. Ang controllable cost, all in all, pag tinotal doon sa segment ng Oahu, magkano, Lindsay? Ano po, sir? Paki-repeat po ulit. Ibig sabihin, yung Oahu, merong segment, tatlo. Tatlo yung segment ng Oahu. Yung Walmia, yung Diamond, tsaka Y-Sand. So, yung tatlong segment na yan, yun yung bumubuo ng Oahu. Tama? Tama po. Tama. Bakit medyo delay? Delay ba ako sa iyo? Delay? Medyo po. Delay. Ngayon, yung Oahu, ang total fixed expenses na nakalagay dyan, magkano? 9 million po. Okay. So, class, 2A, tingnan nyo Ang Oahu, ang fixed expenses, controllable by segment manager, 9 million. Pero pag tiningnan mo yung segment ng Oahu, yung tatlo, pag tinotal mo, magkano yung Lindsay? 8 million po. 8 million lang. So yan, class, ang tanong. Yung segment, hindi pareha sa total. Ano ibig sabihin yan, class? Merong 1 million na hindi controllable ng Walmia, Diamond, at Y-Sand. Yung class, ang ibig sabihin nun. Yun ang ibig sabihin nun, class. Yung tatlo, 8 million. Pero sa Oahu, ang pumasok, all in all total, 9 million. So may nawawala tayo ng 1 million. Nawawalan tayo. Ano ibig sabihin yun? Hindi siya inallocate.
not allocated. Hindi siya tinanggap at pumasok dapat as controllable cost ng segment manager ng Walmia, Diamond, and Waisan. Bakit? Kasi hindi naman siya cost ng tatlong segment. Kaya hindi siya controllable. Hindi siya controllable. Dahil hindi siya controllable, hindi siya take upin nung tatlong segment. Hindi siya controllable eh. Hindi naman sila related dun eh. Now, kanino kaya yung 1 million na yun? Yun ay controllable ng OAHU. Kaya kasama yan sa 9 million. Ano ba yun? That 1 million expenses represents the salary of the OAHU's Vice President. Kaya, hindi yan sinama dun sa tatlo. Maski na inallocate, hindi inallocate yan, class. Kasi nga, hindi naman nila cost yan. So, yan ang ibig sabihin ng segmented reporting, class. Pag hindi kasama sa cost mo, hindi yan papasok sa'yo. Kailangan lang medyo merong explanation. The difference. Papakita mo yung difference. So, dito pinakita natin ang difference. May 1 million na not allocated sa tatlong segments. Why? Kasi yung 1 million pala na yon ay sweldo ng Vice President ng OAHU. Therefore, kung yan ay sweldo ng OAHU Vice President, dun lang yan papasok sa division. At yun nga nangyari. Kasama sa division, hindi kasama siya sa segmented hotels, sa lodge, at saka sa resort ng OAHU. Yan, plus, ang ibig sabihin ng ating pinag-aaralan. The 1 million is uncontrollable costs. They are not part of the segment under OAHU. They are not traceable to resort, lodge, and hotel. Kaya hindi mo siya isasama doon. So, kailangan lang, dun lang siya dapat identifiable. Dun lang siya dapat kasama. Dahil, yung 1 million na yun ay traceable lang sa isang level ng organization. Anong level yan? Yun yung division level. Division level yan. Traceable lang yan yung sa level na yon. Therefore, yung 1 million na yan should be called a common cost. Common yan sa division. Pero uncommon doon sa mga segment under the division. So yung 1 million na yan, kung tatanungin ka, ano tawag yan? That is common costs. Common saan? Doon sa division. Pero hindi common sa tatlong segment. Resort, lodge, and hotel. Pag ganyan class tayo mag-explain kung sakali, kung sakali, hahanapin mo halimbawa, hindi siya tumama. So yun. Merong isang 1 million na common cost. At ano yung common cost na yon? Yung sweldo ng Vice President. Bakit sa tinawag na common cost? Kasi hindi sa traceable dun sa segment. Traceable lang siya sa division. Kaya common. Okay? So, ito pa isang dapat natin tandaan. Paano nakukuha ang segment contribution margin? Sales minus variable expenses. Sales minus variable expenses. So, yun. Makukuha niyo yung contribution margin. Okay? So, after na makuha yung contribution margin, ano pa ang dapat na ibabawas dyan? Lindsay, ano ibabawas? Yung po sir, yung fixed expenses controllable by segment manager para So, yun po yung makuha yung profit margin controllable by segment manager. Yan. So, pag binawas mo na daw, yung fixed expenses controllable by segment manager, makukuha mo na yung profit margin controllable by segment manager. Sounds logical. Tama naman. O ngayon,
So, ganun ang pagkakasunod-sunod. So, 2A, ganyan ang tatandaan natin sa segmented income statement. Yung pagkakasunod-sunod. Now, merong isang fixed expenses pa, Lindsay. Ano naman to fixed expenses na to? Tingnan mo, hiniwalay siya, hiniwalay. Bakit kaya hiniwalay? Go! Fixed expenses traceable to segment but controllable by others. Yan. So, hindi niya sinama yung isa pang fixed expenses na controllable naman ng others. Okay? Kasi yung una, ang malalaman natin, gusto nating makuha, profit margin controllable by segment manager. So, yun lang ibabawas mo. Kaya, hiniwalay mo yung not controllable by segment manager. Yun pala. Kaya nagkaroon ng dalawang deduction. Gusto mong ma-determine yung profit margin controllable. Merong uncontrollable ng segment manager. Kaya hindi mo muna siya isasama doon. Pag nakuha mo na yung profit margin controllable, at saka mo lang ngayon ibabawas yung not controllable. Kasi these are controllable by others. Naintindihan, Lindsay? Yes po, sir. Opo, yes po. Okay, wala tayong choice. Kailangan intindihin niya. Now, tingnan natin, bakit hiniwalay ito? Bakit hiniwalay? O, tingnan nyo, class. Yung 26, yung 8, at saka yung 16, yan ay binawas doon sa Wilmia kasi yun yung controllable doon sa department na yun na hindi controllable ng Wilmia Lodge and Hotel. In other words, yung mga 26.8 na yan, controllable by others yan. Controllable by others. Pero, traceable sa segment. Kaya binawas sa kanila, natitrace yan. Pero hindi yan controllable ng mga segment manager. Pero, traceable sa kanila eh. Kaya binabawas yan sa kanila, guys. Yan ang ibig sabihin yan. Yung mga cost na yan ay traceable sa resort, sa lodge, saka sa hotel. Pero, hindi controllable ng segment manager. Dalawa yung, tandaan nyo, dalawa yung profit margin natin. Isang profit margin controllable by segment manager, isang profit margin na hindi controllable by segment manager. Yun, dalawa yun. So overall, kaya nagkaroon ng hiwalayan. Ito na ngayon, class. Pansinin nyo, kahit na mayroong binawas na 26, 8, and 16 doon sa bawat segment, yan yung mga fixed expenses na uncontrollable. Meron pang nawawala, 200 million. O pansinin nyo, hindi pumasok yan doon sa segment na uncontrollable by the segment manager. Hindi pumasok yung 200,000. Now, ano kaya ibig sabihin nun? Ano yung 200,000? Ibig sabihin, yung 200,000 na yan naman ay expenses controllable by others na deductible naman sa OAHU division. Doon naman yung deductible. Kaya yung 250 naging, kaya yung 50 lang na to, yung tatlo, 50 yan. Dadagdag mo yung 200. Kaya doon siya sasama sa OAHU division. Nandun lang siya. Kasi doon siya traceable sa division. Hindi siya traceable sa segment. Kaya mapapansin nyo, pag tinotal mo yung tatlong segment, 50 lang yun. Kasi yun lang naman ang traceable eh. Sa segment eh. Mayroon pang isang 200 nawawala. Yun naman, lalagay mo naman sa division. Bakit? Kasi yun naman ang traceable naman sa division. Pero, not controllable by segment manager, but controllable by others. So, after profit margin, controllable by segment manager, may ibabawas pa tayo, all fixed expenses, not controllable by segment manager, but controllable by others. Ano matitira? Lindsay, ano matitira?
Segment profit margin po. Yan na. Ibig sabihin, kung gusto mong malaman ng segment profit margin, diyan ka titingin. Pero tandaan yung segment profit margin na yan, yung segment profit margin na yan, classify dyan into two. Una, segment contribution margin. Pangalawa, profit margin controllable by segment manager. So, tatlong klase ang ating margin. Contribution margin, profit margin controlled by segment manager, and segment profit margin. Yun na talaga yung segment profit margin na pero segment na ang tawag. Segment. Mapapansin nyo, all in all, ang total na not allocable 201,000. Yan yung not allocable. 201,000 lahat-lahat yan. Ibig sabihin, merong dito sa segment profit margin, pansinin nyo class, tinan nyo. Segment profit margin. Okay, tinan nyo. 250. Pagdating dito, 276. Pagdating sa segment, naging 26 lang. Naging 26 lang. Kasi, pag ito naman, tinotal mo naman yung segment, okay, 112, 40, 74, ang total niyan, 201. Ang ibig sabihin yan, class, ang ibig sabihin yan, yan yung hindi, these are not allocable doon sa segment ng AHO division. Pag tinotal mo yung tatlong yan, 112, 40, at saka 74, hindi yan total sa 26. Kasi nga, meron tayong pinupuwera. At yung pinupuwera natin, ang total nun, 201. So dito class, ang gusto ko lang tandaan nyo, no? Para kinukompute ang segment profit margin. Yun lang ang gusto kong tandaan nyo. Paano kinukompute yan? Yung mga hindi kasama sa segment, simple lang yon dahil hindi siya controllable, hindi siya uncontrollable. And then yung slide number 5, ito na yun. Pagpapatuloy mo lang yun. Carry over lang yung class. Carry over 78. Nandiyan na yan. Carry over lang. So, pare-paras lang siya. Ngayon, ito yung importante dyan, class. So, doon sa unang slide, meron tayong segment profit margin, 78,100. Ibig sabihin, yung Aloha, merong segment profit margin na 78. Ang total niyan, Maui 52 o AHO 26. So, 78,100 yan. Ngayon, tingnan nyo, pansinin nyo to. May binawas na 10 million. O ngayon, binawas lang siya sa column ng Aloha. Bakit? Kasi yung 10 million na yan ay common cost. Yan ay sweldo ng presidente. So, saan babawas yan? Dun lang yan sa Aloha. Kasi yung president covers all the organization. So, hindi mo pwedeng isama yan sa division. Kasi hindi naman siya traceable dun. Lalo na, hindi yan traceable sa iba pang segment. Kaya dahil hindi siya traceable, lagay mo lang siya sa traceable. Saan yun? Aloha Hotel. Yung buong organization. Bakit? The president is representing the Aloha. So kung ano man yung expenses niya, dun mo lang isasama sa kabuuan ng organization sa Aloha. Kaya yan ang ibig sabihin niya, class. Kaya yung 10 million, bakit nandun lang sa ilalim ng Aloha? That's it, class. Pag-i-remark kung nagkaintindihan tayo, guys. Pag-i-remark naman. Okay, very good. So, guys, tapos na tayo sa management accounting discussion. So, puro reporting na lang ang gagawin natin. Kung meron man tayo susunod na activities, yan ay baka sa after na ng project. Quizzes, tapos exam na. Pero tandaan na
pag natapos tayo ng ating project, pwedeng mag-review tayo ng konti para kung saalit meron tayong quiz, medyo makasagot kayo at mapag-aralin. Okay. Sandali ang klase, ha? Okay, class. So, tapos na tayo, class. So, we'll see you on... Kailan tayo ulit mag-meet, Lindsay? Next week po, sir. Tuesday Sa po. Tuesday. Opo. Okay. Sige, sa Tuesday na tayo mag-meet. Okay, class. So, see you on Tuesday. Bye-bye.